Magandang araw mga kapanalig. Siguro napanood niyo po yung cartoons, di ba? Yung clip, yung animation, na nakita niyo may pumipigil sa kanya. Gusto niya ng tubig, nakita niya yung source ng tubig, may pumipigil sa kanya, pero hindi niya pinansin yung pagpipigil. Tinundagan niya yung kamay. No? Let's assume that's the hand of God. Di ba? Ganyan tayo, di ba? Pagka meron tayong gusto natin agad mangyari, di ba? And then, God is preventing us to do it and we don't want to know the reason why. At yung bandang huli ng clip, anong ginawa? Tinuturo lang pala ng Panginoon saan siya makakakuha ng mas maraming tubig. Mga kapatid, ang talk po natin ngayon ay the power of patience. Opo mga kapatid, sabi ko nga, ang tao ngayon ay lagi nagmamadali, no? Lagi na instant coffee, instant noodle, instant baby, instant asawa, lahat ng instant meron na tayo ngayon. Wala na ang tao na siyang, sabi nga, patience is a virtue, di ba? In other words, mga kapatid, yung daw pasensya ay power or virtud, no? Sa Latin yung virtue. Kaya ating pag-isipan o pag-aralan natin ngayon, daanan natin, ano ba talaga ang benefit natin sa pag-aantay? Mga kapatid, no? Sabi sa Psalm 33 verse 20, so we will wait for the Lord and He helps us and protect us. Napaka-importante po itong statement na to. Wait for the Lord. You don't just wait for your father or mother or wait for a raise or whatever that is you're waiting for. You are actually waiting for the Lord. And waiting for the Lord means you keep on reading His Word, you keep on praying to God, you keep on involving yourself to other believers as you wait for the Lord. Maraming tao dyan, they wait for the Lord but they're not doing anything. Maybe they're doing something but not, because the Word of God is a compass. We call it tripod of better living. Word of God, prayer, and church. Mga kapatid, kapag nag-aantay po tayo, malaga po, we're gathering information, right? And this tripod of better living, which is prayer, reading the Word of God, and church, is very important as we wait upon the Lord. No? Sabi, the Lord, which is the authority of everything. Opo mga kapatid, sinabi ko po, di ba kanina? You need to put it in your mind that you are waiting upon the Lord. You're not just waiting for a simple human being, a mortal. You're waiting, for the Lord to give you the right time for you to act upon something because He knows the past, the present, and the future. Sabi mga kapatid, helps us and protects us. Napakalinaw po eh. Ang Panginoon po, pag inintay na natin siya, ang resulta ay ang kanyang pagsasagip, ang kanyang pagbibigay sa atin ng proteksyon. When we talk about helping us, mga kapatid, we talk about doing His will. He will help us to do His will. And protect us means, mga kapatid, that He protects us to accomplish His will. Wait for the Lord. He will help us do His will. He will protect us, do His will, because His will is the most important thing in our lives. Kung iniintay mo ang isang bagay, intayin mo ang pagdating ng Diyos at antayin mo na siya may dala nun. Mga kapatid, dumalilit po kami, yung aking pong tatay, paglalabas po yan, sasabihin sa amin, pag uwi ko may dala akong pansit ha, okay kakain, antayin nyo ako. We waited for our Father. Talagang inintay namin at may dala siyang pansit, mga kapatid. Hindi kami nagmadali. Pag sinabi ni Daddy na uuwi siya at may dalang pansit, sabi ng mami ko, antayin ng Daddy. Walang kakain. At ang Daddy ko nagmamadali siya. Bisan pawis ng pawis pa yan, may dalang pansit. I would remember that, my brothers and sisters. And here, God is telling us, I want you to have my word. My word is what you want in your life. So wait for me, and I will help you do that. I will help you know my word. I'll protect you for you to have the most important thing in your life. The Word of God
is life. For the Bible says that I am the way, the truth, and the life. So I would like to share with you the 4S of waiting upon the Lord. The 4S of waiting upon the Lord. Jump to number 1, it brings strength from God. Opo mga kapatid, kapag inintay mo yung mga ibang tao lang, disappointed ka eh. Kahapon po nag-usap kami ng mga brothers, is disappointment and discouragement an outside entity? Yes. It is an outside entity, mga kapatid. No? In other words, pwede mo siyang salubungin. Pwede kang hindi magpasakop sa kanya. Yung disappointment and encouragement, pwede rin po, mga kapatid. No? At sinasabi rito, mga kapatid, sa ating pagbasa sa Isaiah 40 verse 31, but those who trust in the Lord will become strong again. And this is what we want, mga kapatid, di po ba? We want to become strong again. Every now and then, maybe we're strong yesterday, now we are not strong. But the Bible says in Isaiah 40:31, it says here that you will become strong again. You will be revived. No, mga kapatid, importante po, no? You will be revived, renewed, and refilled. Tao tayo, mga kapatid, no? Mismo nga po yung pang mga cellphone, nalolobat eh. Tayo din, mga kapatid. At sino nag-charge sa atin? No? Is what happens if our power drains? Who charges us? Who puts energy in our lives? Iba pera. No, magka-pera lang ako, masaya na ako. Makapag-asawa lang ako, solve na yung pangarap ko. Hindi, mga kapatid eh. Di po ba? Let the Lord renew you. Let God revive you. Let God refill you or fill you up once again. Pero sabi, but those who trust in the Lord. But those who, in others, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan is decide to commit. Yun daw mga tao na nagdesisyon na magtiwala sa Panginoon, trust in the Lord, lalakas ulit. Pero pag yung pagtitiwala mo, kung kanino mo binabato, kaibigan mo, asawa mo lang, kung kanino, hindi sa Diyos, pag nanghina ka na, tuloy-tuloy ka nang manghihina. Hindi ka na ma-revive, kumbaga sa patay, hindi ka na ma-revive, patay ka na forever. Sabi rito, when you decide to wait upon the Lord, He promises you to give you strength, strong again, mga kapatid, no? Kaya yung mga tao, mga kapatid, na nag-aantay sa Diyos, halimbawa, may tao na sabihin, nag-aantay nga ako ng partner ko, wala pa ako asawa eh. O, paano pag walang dumating? Malulungkot pa ako, kahit sino na lang. Hindi pwede, di ba? Pero yung mga tao na makikita mo mga Diyos, hindi nagmamadali. Kasi ang lakas nila, ang nagpupuno sa kanila, ang nagbubuo sa kanila, ay yung salita ng Diyos at Diyos mismo na siyang salita nga ng Panginoon. So, if you want strength, you need to trust the Lord and believe that He can give you strength, no? Trust in the Lord. Very important, no? Unquestionable surrender, mga kapatid, no? Hindi yung I trust the Lord today, tomorrow ay hindi na yata pwede, Brother Andy, mukhang mas mahirap tong nangyayari sa akin. Mamaya ka na, Lord, ha? Hindi. Pag sinabing trusting the Lord, unquestionable. Talagang pagtitiwala at sinabi dito will become, mga kapatid, no? Sabi dito, will become, in others, mga kapatid, sabi po dito, sa Psalm 27 verse 14, wait for the Lord's help. Be strong and brave and wait for the Lord's help. As you trust the Lord, you need to be strong and be brave, my brothers and sisters. No? As you trust the Lord, you need to be strong and be brave. No? Hindi ibang mga tao, di ba? I'm waiting for the Lord, pero tingnan mo mukhang sambakol, mukhang patola. Hindi po, mga kapatid. Sabi rito, pag nag-aaral ka sa Panginoon, dapat matapang mo siyang iniintay. Matapang mo siyang iniintay. May kalakasan kang iniintay mo siya. Hindi yung mukha kang lampang talilong. Hindi po ba? And then, when you do that, you will gain that strength you've been waiting from the Lord. Number 2, it brings serenity from God. Serenity. Gustong-gusto ko yan, ha? Kasi ibig sabihin niya ay peace. Sabi sa Psalm 37 verse 7, trust in the Lord and wait quietly for
His help. Mga kapatid, tingnan niyo po ito ha. Trust in the Lord. Sinabi, in the Lord. In other words, mga kapatid, covered by His promises. Hindi ka lang nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Oo. Bakit nagtitiwala sa Kanya? Alam ko mabuti siya. Saan mo nabasa yan? Sabi ni Brother Randy, hindi pwede yun. Kailangan magbasa ka ng Biblia. Doon mo palibutan ng iyong problema. Yung problema mo, paliguan mo ng mga salita ng Diyos. Yung kaguluhan sa buhay mo, palibutan mo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minahal kong kapanalig. Hindi po ba tama? No? Pero pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, lagi kang ligaw. Lagi kang siguro, baka pwede, oo nga, hindi. Walang certainty. Because, you know mga kapatid, we are only peaceful if we know we are stable. Right? Am I right? Di ba? Kagaya yung kanina sa cartoons, di ba? No? Para sa kanya, uhaw lang siya. But he doesn't think about, sino ang may gawa ng mundo? Di ba si Lord? My brothers and sisters, some people, they don't want to read the Word of God. But the Bible keeps on assuring us that His Word will give us peace. But can't we try it? Can't we try it? Di ba? And ayoko, brother, ayoko mag-attend ng prayer meeting, wala akong time mag-asa ng Biblia, wala akong time magdasal, wala akong time mag-attend ng ganitong mga prayer meeting, and you want peace of mind? You don't even have the Prince of Peace? Where will you get your peace? Doon sa palengke, peace, isda. Di ba? You cannot, sinabi, trust in the Lord. Sabihin, palibutan mo ang sarili mo ng mga pangako ng Panginoon. Then you will have peace. No? Sabi, wait quietly for His help. Sabi, wait quietly. Huwag kang magdadakdak dyan. Huwag kang magnanagnag. Nagnager ka pala. Di ba, no? Ang tagal nagmamadali ka. Yan, Kristiyano ka pa naman. Kung makapagsalita ka, ang bilis. Makapagmusga. Ang bilis, kabahan. Ang bilis lahat. Di ba? Sabi, wait quietly. Sabi sa Psalm 46 verse 10, our God says, calm down and learn that I am God. Whatever happens to you, kagaya may dating na bagyo daw, sa kailan ba? Sa Lunes daw, saksakan ng lakas. For signal number 4 daw. Tapos, chinat ako ni kaibigan ko si Armila, member ko sa community. Pati rin, tatamaan na naman yung Bicol. Sa isip ko lang, ano magagawa ko? Bagyo yun. Ako din, pag tumama dito, ano magagawa ko? Bagyo yun. Wala pa yung bagyo, di maghanda na lang. Kapag nakahanda ka na, di payapa ka na. At isipin din natin, na hindi naman napikitan ng Diyos yung mga events sa buhay natin. Na isipin natin parang, pag dumating yung time na yun, tayo na lang ba yun? Hindi naman. Sabi nga ni Lord sa Psalm 46 verse 10, calm down. Chill out. Diba? Chill. Sabi ni Lord, I am here. Kaya lang, mas nakakatakot ang buhay kapag hindi mo kasama ang Diyos. Kakabahan ka. Primarily because you know, you believe that you are alone. Right? Kaya, halimbawa, maraming problema dumating. May it be relational or events, mga kapatid. Kagaya, dating daw yung bagyo, malakas daw. Ang panalangin ko na lang, Lord, kalmahin mo ko nang ma-enjoy ko yung araw na to bago dumating yung bagyo. O di kaya pagdating ng bagyo, no, mga kapatid, no, maranasan ko ang kapayapaan mo. Yun ang ating mga panalangin. At ang Panginoon naman ay hindi kuripot upang ipadama sa atin ang katotohanan ng kanyang salita na pag sinabi niyang calm down, kalma. Di ba mga kapatid, di ba? Importante po yan. Sabi, wait quietly. Ulitin ko, huwag madadakdak, huwag magsisisi, quietly, because God is in control. Sabi, quietly for His help. In other words, mga kapatid, while abiding in His Word. No? Habang ang Panginoon ay nag-aantay tayo sa Kanya, tayo gumagawa ng mabuti. Maraming tao hindi ganyan eh. Maraming tao, pag malapit na kapusin, nagnanakaw. Alam ni Lord yun, may kaibigan ako, sabi niya, Brother Randy, kung meron akong mga bond paper, kumuha ka dyan. Sabi ko, dahil yung bond paper sobra sa opisina yan. Sobra sa opisina? Kapag sa opisina, sobra pinapauwi ng boss nyo. Ang sagot sa akin
Hindi, di naman ginagamit yan dun eh. Nakatambak lang naman. Nagpaalam ka ba? Hindi na kailangan magpaalam, hindi naman ginagamit eh. So sabi ko, di kasalanan. Hindi nga kasalanan, hindi naman ginagamit eh. Pag hindi nagpaalam, kasalanan. Ngayon, paano mo mararanasan ang kapayapaan ng Diyos? Kung sa pag-iintay mo, ginagawa mo sarili mong diskarte, lalo pa yung diskarte mo is anti-God. Ang hirap naman yata nun, di ba? Lalo kang kakabahan. Kaya yung mga tao dyan, pag nagnanakaw sa gobyerno, no? Walang katahimikan, mamayang konti, didimanda na sila. No? Yung mga tao nagmamadali, kailangan magkapera, kailangan si Junior makapag-aral sa ganito, ganyan. Eh, saan ba galing yung pera mo? Yun ang unang tanong eh. Iba naman nagmamadali magkaroon ng asawa, ng relasyon. Saan ba galing yan asawa mo? Saan mo na malapulot yan? Sorry for the word ha. Diba? Why don't you do what is good? What's according to the word of God while you're trusting and waiting upon the Lord? And I believe that God would be so generous in rewarding you good things that will make you peaceful. Mga kapatid, di po ba napakalinaw po niyan? Serenity rises up when we know that the promises of God are true and certain. And we can lean upon that promise or those promises. And as we lean upon those promises, we want to do what is right according to the Word of God. I tell you, you will be living a peaceful life. Kasi yung pag-aantay ang pinakamatagal eh. Ang pag-aantay ang nakakaburo. Parang, naya mo gustong gawin. E pag wala ka namang kapayapaan, pag nag-aantay ka, ikaw rin ang apektado. Di mag-antay na may kapayapaan. Di po ba, mga panalig? Di ba? Number 3, it brings stability from God. Sabi, I waited for the Lord. He set my feet on a rock and made my steps secure. I waited patiently for the Lord. I waited patiently. In other words, mga kapatid, I waited unwavering waiting. No, hindi yung, ay, wait, bilang. May isa akong kaibigan, kwento ko lang sa iyo, sabi niya, brother, ano ba magandang negosyo? Sabi ko, ano bang gusto mong negosyo? Tatayo sana ako ng water refilling eh. Sige, tayo ka. Oh, ganda yan. Bakit gusto mo magtayo ng water refilling? Eh, kasi uso sa amin water refilling, dami nagtatayo eh. Sabi ko, sandali. Kung lahat kayo magtatayo ng water refilling, di hihina ka. Di ba? Mga tipong ganon. No? Di gusto ko yung water refilling, Brother Randy. O, di gawin mo. Nagkita kami after mga 2 weeks. Sabi ko, may water refilling ka na? Natayo mo na? Hindi, Brother Randy, mag-network basis na lang ako. Ano ka ba? Ano ba tayo gusto mo gawin? Di ba? Parang, kapag nagtiwala tayo sa Diyos, meron tayong inalay sa Kanya, huwag pa iba-iba isip. Pag inali sa Panginoon, pinagdasal ng simbahan, lumapit sa mga kaibigan pinagdasal, nabasa sa Biblia, at dapat sundin na yun, wag pa iba-iba isip. No? So, and when you wait for the Lord, when you wait for the Lord, mga kapatid, ang sabi po dito, for the Lord. In other words, focus or expectant upon the Lord. Kaya ginamit yung word na for the Lord. No? Hindi ka naman nag-aantay sa bago mong negosyo eh. Hindi ka naman nag-aantay dun sa sinong liligaw sa'yo mamaya eh. Hindi ka naman nag-aantay kung anong gagawin mo. O sa race mo o whatever that is. Ang iniintay mo, yung pagdating ng Diyos. Diba? Maganda na yung, sabi nga nila, is better to stay single than marry the wrong person. Diba? Sabi, mabuti pang hindi na ako mag-asawa kung wala ang Diyos, kung hindi siya magbibigay sa akin. Pero kung mag-asawa ko tapos pinilit ko lang, malamang problema katakot-takot abutin mo. Likewise with other area of our lives. There's no stability because we didn't wait upon the Lord, who knows everything, who knows us, other people, and the whole universe. Now you tell God, ba't mo ko pinabayaan, Lord? Sabihin ni God, ako nga pinabayaan mo eh, kinakausap kita nung umaga, ayaw mo magdasal. Gusto kita kausapin sa Biblia, tamad ka magbasa ng Biblia. Tuturo ko sana sa iyo, ang dapat mong gawin, hindi mo sinabi para maging stable ka, para yung kaninang clip, di ba? So, focus upon the Lord. Di ba? Ano ba? Ito na ba, Lord? Yung lumiligaw sa akin? Ito na ba, Lord, yung business? You keep on, you need to set your heart into a mode of expectancy.
You don't stop praying upon the Lord. That will make you stable. That will make you stable. Pero pagka you don't pray, tataas dugo mo, tataas ang blood sugar mo, lahat na. Di po ba? So wait upon, wala pang race, wala pang ayuda, I will still wait for the Lord. Because I continuously pray to Him, read the Word of God, I continuously ask the church about it, and then as you wait, stability will come. Sabi dito mga kapatid, He set my feet on a rock and made my steps secure. Rock, mga kapatid, no? He set my feet. No? Ibig sabihin mga kapatid is that, position. Baka kailangan mo ng positioning. Hindi po ba? Yung parang naalala ko yung isang kaibigan ko. Sabi niya, Brother Randy, bakit ganun? Parang hirap mag-bike ka. Hindi ako makatayo-tayo. Kaya pala mahirapan kayo. Doon ka mag-practice sa patag. Huwag sa lubak-lubak. Matutumba ka nga niyan. You need to position yourself into a place that will make you productive. And since God is productive, God is perfect, you need to allow the Lord to set your feet o position your life. Huwag kang labang ng laban. Ayoko dyan, Lord. Ayoko dito, Lord. Ayoko dito dyan. Di ba yung cartoons kanina? Nubundag, nilagpasan, dumaan sa ilalim. Ayun, ang nakuha, korampot. God will position you for His blessing. Do you believe that? He will position you for His blessing, where His blessing flows down. And because of that, what will happen to you? You will become a rock, or you are secure. In others, mga kapatid, that is stability. You are a rock. You are stable. You are secure. Because you're stable in the Lord. You're expectant. You're focused in the Lord. You are positioned to receive His blessings. Then it will make you stable. Right, mga kapatid? Am I right? Number 4 and last, brings submission to God. Luke 21:41-42, then Jesus knelt down and prayed, but do what you want, not what I want. Then Jesus knelt down and prayed. Knelt down and prayed. Sa gitna ng pag-aantay, anong ginagawa mo? Uulitin ko. Pwede kang manisin ng ibang tao, sisihin ng sarili mo, mainis ka, tumaas dugo mo, magkasakit ka, ang dahil mong iniisip, hihimatayin ka na. O, you continuously pray. You pray and pray and pray to God as you wait upon whatever you're waiting for. Ito na ba, Lord? Lord, I'm waiting. Be with me, Lord. Diba? Knelt down and prayed. Sabi ito mga kapatid, no? Converse to know the command and obey. Kausapin ng Diyos. As you wait, as you kneel down, you're conversing with the Lord. You want to know His command and you want to obey. That is submission. Submission is not like, basta, I trust the Lord. No, that's not submission. Submission is, you are waiting, you want to talk, you want to pray all the more. You want to read the Word of God all the more. You want to be a part of a church all the more. Because you want to hear all the more the command of God. And all the more you want to obey God. That is submission. No? May mga tao dyan pa nag-aantay, sinasara ang Biblia. Maraming ginagawa, busy, brother natin, mamaya na yung prayer meeting na yan. Ayun, kaya lalong na problema. Di po ba? Knelt down and prayed. But do what you want, not what I want. Mga kapatid. No? Not what I want. You want. Not what I want. All will and intellect. Mga kapatid. That Jesus offered His 110% to the Lord. Submit 110% your will and intellect. Kasi yung problema, kapatid, yung ating will, gusto natin, pero yung isip hindi. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. So, gusto mo maging maganda pag-aantay mo, ha? Isuko mo sa Diyos lahat ang mga problemang yan. Hindi mo sabi mo kakikilos. Kaya sinasabi mo na, Lord, sa'yo to ha, problema mo to, Lord ha. Sabi mo, di ba sikat naman sabi, di ba? Cast unto me your burden. Sa kanya galing idea niya yun eh. Because you are not designed. Kaya yung time na yun, since Jesus is a 100% man, sabi niya, yun ang gusto mo, Lord. Kaya, di ba siya makasabi niyo, dapat yung gusto ni God kasi God siya eh. O pero 100% man siya nung time na yun eh.
Kaya sinabi niya, kung anong gusto mo, susunod ako sa iyo. And mga kapatid, isipin po natin ha, importante po isipin po natin na ito po, ang model is Jesus Christ, the subject of comparison. In other words, tinantayin na Yesu Cristo kahit nakita na niya napapako siya sa krus, pero inantay niya yung pagpapako sa krus. Baka ikaw magtago ka na sa bundok, di ba? Alam mo na may COVID-19. Alam mo na may darating na bagyo. At napakalakas daw, kuno, di ko alam. Alam mo na may malaking problema dadating. Ang ginagawa mo? Sarili mo diskarte? Akong bahala dito, kaya ko to. O you submit yourself to the Lord. Di ba mga kapatid, importante po ha. So that's what happened when you wait upon the Lord. The 4S of waiting upon the Lord. Sana nakatulong po sa inyo itong mga kapatid. At kung may tanong po kayo, naway pwede niyo po akong kontakin dito po sa aking Facebook Messenger. Mga kapatid, salamat po sa inyong oras. God bless you po. This is Randy Ramos, proclaiming the word. Mga kapatid, claiming the lost. God bless you po.